Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan. Dito sa buhay-buhay ni Pastor Apollo Quiboloy na eto na nga. 2,000 police pinasok ang KOJC para magsilbi ng warrant of arrest kay Quiboloy na talaga namang si Quiboloy ay nananatiling madulas hanggang ngayon. Eto na mga kaibigan, ang inyong gwapong pastor trending na naman sa Davao. Alas 3:40 kaninang umaga, nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City ang malaking bilang ng mga pulis. Ilan sa mga ito alas 3 sa iba't ibang police station sa rehiyon sa pangunguna ni Pier 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at sa apat na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga pulis, nagkaroon ng kaunting tension sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Giit ni Attorney Israelito Torion, kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Bakit ganito to? Ano ba itong klaseng abogado ni Quiboloy? May warrant of arrest na, dapat pa magpaalam sa kanya. Tanong lamang po kami kung anong pong basihan, anong warrant of arrest ba yan, para pwede po natin mapag-usapan. Ibig sabihin, attorney, ang tagal-tagal ng kaso ni Quiboloy, hindi mo pa alam kung warrant of arrest para sa kanya. Ibang klase kang attorney. Dapat ito sa attorney ito, arestuhin eh. Kaya nga pumunta dyan ang mga pulis dahil ang warrant of arrest ni Quiboloy ay may chinukchak siya ng babae. Kailangan harapin niya sa Senado ang mga kaso niya. Hindi mo alam yun? Continue lang. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Dumali ka. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Kung may reklamo ka, mag-hain na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano ng pagpasok. Pero nanindigan si Torre na gigibain ito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang sasakyan at fire truck. Sa uli, pumayag din ng KOJC group na pumasok ang mga pulis. Quiboloy talaga madulas, ano? Napatching na ako dito kay Quiboloy. Talaan din sila na huwag tangkaing hadlangan o harangin ng mga ginagawang paghahanap ng mga pulis dahil makakasuhan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunan mismo ni Police Brigadier 2,000, okay. 2 batalyon versus Quiboloy. Nako. General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, staff, CDN, arrest. Ito mga kaibigan, kaya 2,000 pulis itong pinasok para halugugin nga ang bawat sulok ng KOJC compound. Dahil nga malakas ang paniniwala nila na si Quiboloy nga ay nasa bunker or sa ilalim ng lupa or nasa tunnel or nasa hidden place dyan sa KOJC lang. Kaya 2,000 okay, 2,000 pulis. Team, first aid team, kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team, at ilang kinatawan mula sa DSWD. Lahat na, talaga naman. Quiboloy, maawa ka sa mga pulis, binabatikos ng sambayanan ngayon. Kasi nga, nakakahiya ito. O di ba? Hindi nyo maaresto si Quiboloy, tagal na. Ayan. Para naman na ginagawa na ng mga pulis ang makita ng sambayanan na ginagawa ng mga pulis. Ang kanilang tungkulin. 2,000 na ang pinadala. Yan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilak daw ng pulisya ang buong compound bagamat may ilang mga miyembro pang nagpumilit na pumasok sa loob. Ang mga member ni Quiboloy, loyal na loyal. Niloko lang sila ni Quiboloy eh.
Ang KOJC ang hinimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy, kaya nila ito hinahanap. Andyan. Ganyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming General, andyan ba talaga yan? Baka mamaya, natipan na kayo. Ibig sabihin, bago pa lang papasok kayo, si Kibuloy nakatakbo na. hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos na ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sa bunker si Kibuloy. Alam na. Kaling mahuli ito ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Komersyal mula kay Kibuloy. Okay. Rosalie, pinapulaan na naman ng Pier 11 ang aligasyon ng KOJC na may 7 miyembro umano sila na nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga otoridad ayon sa Pier 11. Hindi matay lang umano ang mga naturang miyembro dahil ilang araw na sila na wala sa Itong mga membro ni Kibuloy, daming arte. Mga nahimatay, paano ipahara kayo dyan? tulog at dahil na rin sa init ng panahon at pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas Nanay. Si Nanay Simang. o mano sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre, 30 ektarya itong compound na kanilang lilikutin at mahigit 40 building ang kanilang papasukin at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang sila kung nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin at mamayang alauna ng ditong hapon ay inaanyayahan ni General Torre itong mga media na pasukin ang compound ng KOJC. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Rosalie. Pinagawa na Philippine Arena ni Kibuloy sa Pilipinas pinangalan, pero pag hindi ka membro ng ng KOJC ni Kibuloy, hindi ka makapasok. Philippine Arena. Nalin kasi kanina, bago tayo mag-ere, meron tayong mga naririnig na mga ulat na merong pumanaw at may mga nasugatan. Pumanaw ay normal lang yan sa mga ganyang rally. Kinumpirma ba yan ng mga tauhan ng pulisya dyan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor o kay Apollo Kibuloy? Rosalie, ayon kay... Alam nyo mga kaibigan, pag ito, halimbawa ay may nangyari sa inyo na hindi maganda or namatay kayo, ganyan-ganyan. Sa langit, tatanungin kayo, anong ginawa mo sa lupa? Ay, ako po ay nagsilbi kay Kibuloy. At ako po ay naniniwala na anak siya ng Diyos. Total mapunta ka sa langit, sa impyerno ka punta. Sabihin sa San Pedro, ganon. Ibig sabihin, naniniwala ka ng buo kay Kibuloy na si Kibuloy, ay, niluko ka lang niya, nagpaluko ka. Dapat, hindi ka dyan naniwala. Okay, ganon. Sa impyerno punta nito. Pag may nangyari sa'yo. Kasi nga, ganon paniniwala mo eh. Pinaniwalaan mo na todo si Kibuloy na anak ng Diyos. Ayan. Police Major Catherine De La Rey, itong spokesperson ng Pier 11, hindi totoo na merong ito na namatay. Merong isa daw na na-stroke. Pero hindi tayo dun sa pagsisilbi ng warrant of arrest dahil ilang araw na daw itong miyembro na ito na hindi nakakatulog o hindi nakapagpahinga ng maayos dahil nga sa kanilang pagbabanta. Biruin mo ito yung utusan ito ni Kibuloy na bumantay kayo 24 oras, walang alisan sa pwesto. Ay di may nangyari, tudas, di ba? Yan tulad yan, tudas, punta sa langit. Tatanungin doon ni kung anong ginawa sa lupa. Pinotektahan niya si Kibuloy. Si Kibuloy ay wanted, ining. Sabihin siya ni San Pedro. Si Kibuloy ay wanted, ining. Bakit pinagto ng taong masama? Dala ito kay Satanas at doon hiringin. Ayon. Total mapunta ka sa langit, hindi. Sa impyerno mapunta. Kasi nga, ang paniniwala mo na brainwash ka ng todo ni Kibuloy. Sa iyo na ang sarili yan. Dapat isa lang ang paniwalaan mo. Kung naniwala ka kay Jesus Christ, doon lang. Okay? Tayo dito sa mismong compound, pero kung sa dahilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya ito ay ay wala pong katotohanan dyan, Rosalie. Yung iba namang na tinimataya dahil na rin sa walang pahinga at walang tulog.
O nabanggit mo nga kanina. Walang tulog, hindi pinapatulog na kay Buloy. Kay Buloy, talaga naman, maawa ka sa iyong mga, member. Ha? Na nasa... Kahit hindi ka maawa doon sa iyong, sa iyong ginasa, doon sa mga member mo na lang, namatayin na, para sa iyo. Lumabas ka na kasi. 42 ba? O Ayaw mo lang makulong, talagang matigas ka. Higit 30 yung properties na hahalugugin ng mga tauhan ng pulisya. Lapad pala nitong, na ito? Malapad. Hindi yan matatapos ngayong araw. Ibig bang sabihin nito na kahit hanggang bukas at sa mga susunod na araw ay ipagpapatuloy ng PNP dyan sa Davao yung paghahalughog dyan sa property ng KOJC para lamang madakip yung kanilang mga hinahanap na mga personalidad? To be exact, Rosalie, nasa 42 na gusali itong nasa loob ng KOJC compound. At ayon kay General Torre, hindi sila lalabas dito sa buong compound hanggang hindi nila isa-isa, hindi nila naalugog lahat itong mga gusali. So inaasahan natin na posibleng hanggang bukas pa itong paghahanap nila, Rosalie. Saan naman naglalagi yung mga miyembro ng KOJC habang naghahalughog? Nandyan ba sila sa labas ng compound? Narinig kong inulat mo kanina, hindi sila maaaring makapasok sa loob. Tama ba? Tama yan, Rosalie. Kanina kasing umaga may mga talagang nagpumilit. Medyo nagkaroon ng tension nga kasi may mga ibang miyembro na gustong pumasok. Pero lately naman kalaunan, pinapayagan naman yung mga ilan. Basta dumaan lang sa procedure, dumaan sila doon sa desk ng PNP na kailangan silang i-check. Pero sa ngayon, dito sa likuran natin, may mga mangilang-ilang miyembro pa rin na nagbabantay dito sa labas ng gate. Pero yung iba naman ay minabuti na lang na umupit dahil ngayong iba naman talaga ay bawal pumasok. Pero yung karamihan naman kasi kanina, meron nang nasa loob nung pumasok ang mga PNP bandang alas 5 ng umaga. O dahil nga long weekend holiday, Lalaine, ano ba ang binanggit ng abogado ng kampo ni Kibuloy na susunod nilang gagawing aksyon dahil mukhang hindi nila mapipigilan yung mga tauhan ng pulisya sa paghahalughog? Dapat yung abogado ni Kibuloy, disbat. Hindi niya alam Dyan batas. sa KOJC compound. Kung may warrant of arrest, hindi na kailangan magpaalam. Rosalie, kanina naging limitado itong tugon ni Attorney Israel Tutorion, itong legal counsel ng KOJC. Ang sabi lang kanina niya sa pag-uusap ng ni General Torre ay dapat antayin muna nila itong kumbaga ang consent. Ayan, kumakati lang ang ilong ko dito. Patching na ako kanina. Alright, mga kaibigan, puputulin ko na dahil nga itong hanggang ngayon, mga kaibigan, itong 2,000 pulis ay nandoon sa compound ni Kibuloy at talagang hinahanap siya ng masinsinan. Nasaan ka man, Kibuloy? Lumabas ka na. Huwag mo na pahirapan ng pulis ng Pilipinas. Alright, subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.